Isang pari na Katoliko nagsasabi na ang haligi at pundasyon daw sa katotohanan ay ang simbahan na Katoliko. Para malaman natin kung totoo ang kanyang sinabi, babasahin natin ang Biblia, mga kaibigan. Pero bago ang lahat, mga kapatid, pakinggan muna natin ang kanyang mga pahayag. Please watch. Maraming makasalanan sa simbahang Katoliko. Totoo hindi. Maraming sugarol. Totoo hindi. Maraming walang direksyon sa buhay. Totoo hindi. Pero sa ibang sikta, mabait sila. Dili ang Biblia may pillar and foundation of truth, ha? Bay, paminaw ma? Dili ang Biblia may foundation, pillar and foundation of truth. Ang pahayag sa pari na ito ay isang malaking kamalian sapagkat ang salita ng Diyos sa Biblia ay siyang gabay sa bawat isa sa atin para malaman kung ano ang mali at kung ano ang wasto at kung paano mamumuhay sa katotohanan at katiwasayan. Ang pahayag na iyon ay isa rin sa dahilan kung bakit karamihan sa mga tao ay hindi na bago ang buhay at walang direksyon. Mga kaibigan, babasahin natin ang salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Salmo 119, versikulo 105. Ang iyong salita ay siyang ilaw at liwanag sa aking dadaanan. Salmo 119, versikulo 11. Ang banal mong salita sa puso ko'y iingatan upang hindi ako magkakasala laban sa iyo kailanman. Meron pa, mga kapatid, mga kaibigan, sa pangalawang Timoteo, kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 17. Mula pa sa pagbabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat na kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Uulitin ko, mga kaibigan, ang sinasabi sa pari na ito ay isang malaking salungat sa salita ng Diyos. Ito ay isang malaking kamalian. Sinasabi pa sa pari na ito na ang haligi at pundasyon sa katotohanan ay ang simbahang Romano Katoliko. Maling-mali na naman, mga kaibigan, mga kapatid. Na mga igsuo na tong mga pastor, tinoo dili. Di mo to kiwa sa Biblia. Kana nga katarungan, hungaw na. Kaya, mingon na mga igsuo na tong mga pastor. Di mo to kiwa sa Biblia. Kita mo sa plaza? Wa sa Biblia, di mo to. Kana nga katarungan, hungaw na. Kay ang Biblia dili mo pillar and foundation of truth. Amen. Kinsay pillar and foundation of truth? Ang tinuod nga simbahan o ilahin ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Amen. Ang right question sa mga tao nga nasa kamaturan mo ni, unsay gitudlo sa simbahan, dili unsay mabasa sa Biblia. Yan naman, the church is the pillar and the foundation of truth. Amen? Asa mabasa? 1 Timoteo 3:15. Maling-mali na naman, mga kaibigan, sapagkat ang bersikulo na kanyang binabanggit sa 1 Timoteo, kapitulo 3, bersikulo 15, hindi mababasa kailanman na si San Pablo ay nagsasabi kay Timoteo na ang haligi at pundasyon sa katotohanan ay simbahang Katoliko. Hinding-hindi mababasa kailanman na si San Pablo ay nagsasabi kay Timoteo na ang haligi at pundasyon sa katotohanan ay ang simbahang Romano Katoliko. Ito ay isang malaking kamalian at salungat sa sinasabi sa Biblia. Uulitin ko, mga kaibigan at mga kapatid, ang sinasabi sa pari na ito ay hindi tugma sa 1 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. Sapagkat ang bersikulo na binabanggit sa 1 Timoteo 3:15 ay hindi simbahan ng Romano Katoliko, sapagkat ang simbahang Romano Katoliko ay sumasamba sa mga rebulto at mga diyos-diyosan.
Ang iglesia na tinutukoy sa unang Timoteo 3 versikulo 15 ay ang sambayanan ng Diyos na sumasamba sa Ama, sa Espiritu at sa katotohanan na mababasa sa Juan 4 versikulo 23 hanggang 24. Sana po mapagmatsyag tayo at magbasa na sa Biblia para hindi tayo madaya at hindi tayo malinlang. Punto Biblikal